Good afternoon. Good afternoon. Ito si Just Call Me Pastor Vic Soto and Pastor Adel Soto. Okay, magandang hapon sa iyo. Ang ating pag-uusapan po ngayon na i-remind ko lang po kayo yung ating Wednesday Bible Study Midweek Fellowship para doon sa mga available. Kasi kaya namin ginagawang ganun, pinapaalala kasi maaaring yung iba hindi maka-attend. So, through online, pwede nyo lang i-review. Tapos ngayon, ang topic po natin ay tungkol sa pag-ibig. Wow, pag-ibig. Alam nyo, isang tip, ang tip na binigay sa atin ng ating Panginoon, di ba? Tinanong, ano ang pinakamahalagang kautusan sa Biblia? Ibigin mo ang iyong Diyos, higit sa lahat, ibigin katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili, at katulad ng pag-ibig mo sa iyong kapwa. Amen. Ngayon, merong nagtanong sa akin, Pastor, di ba mali yung lagi ka naaagrabyado? Tama yon, mali. Pero minsan, kung may mas mabigat, makinggan nyo to, pag may mas mabigat na purpose, sometimes kahit na agrabyado ka, pagbigyan mo na lang. Pero may limit. Hihingi ka ng wisdom sa Lord. Naalala ko yung sinabi ng Lord sa Proverbs 10:12. No? Sa Proverbs 10:12 po, ganito po sinasabi sa English, sa English Standard Version. Sabi, pakibasa nga mami, hatred stirs up strife, but love covers all offenses. Babasahin ko yung Proverbs 10, ano yan? 10:12, Tagalog. No? Proverbs, pakibasa nga mami, verse 12. Okay. Yung Tagalog lang, ayan o. Okay. Yung Ang pagtatanim ay humihila ng mga kaalitan, ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsalangsang. Alam nyo, hindi naman natin kinukonsinti yung kasalanan. Pero minsan, ang tao, pag hindi niya, tawag dito, inibig ang isang tao, mayroon kang tinanim na galit, parang binhi din yan eh. Sabi nga dun sa Proverbs chapter 10 verse 12, pakibasa nga yung Tagalog ulit. Okay. 10. Yan na nga, nandyan na. Linipat mo pa. Hindi po nailipat. Ang pagtatanim ay humihila ng mga kaalitan, ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsalangsang. Lahat ng pagsalangsang. Pag sinabi ng salangsang, trespasses, sa Old English, dyan sa King James Version. Halimbawa, may usapan kayo. May breach. Kumbaga sa mga lawyer, alam to eh. Meron kang breach of contract or agreement. O kaya, gusto mong isahan ng isang tao. Masama po yun. Kaya lang, dahil mahal mo yung tao, ikaw yung nakakaunawa. Hindi ko naman sinabing konsinti mo, batiin mo. Kung batiin, kung magkakasala ka lang. Pero, iwasan mo na siya. Ang ibig sabihin na, kung may pag-ibig ka, ayaw mo lang bulat-latin yung problema, palaguin yung apoy ng problema o away, sabi rito sa English, ng English Standard Version, but love covers all offenses. Kung ako talaga ipipilit ko yung assessment, yung i-assert ko yung ako ang tama, totoo namang ako ang tama, mapapahiya talaga yung tao. Kasi gusto nila akong hiyain Aawayin pa ako, magmamataas pa ng boses, hahamunin pa ako. Hindi ako kumikibo. Naranasan ko po yun. Several times, pinahiya, Pero tingnan nyo kung anong ginawa ng Diyos. Pinagtanggol ako. Na-witness yan ng asawa ko sa mga ibang experience namin sa tao. Minsan, kahit galit ka doon, naiinis ka, dahil tao ka Napaka-hypocrite ko naman kung hindi. Iwanan mo na lang alang-alang sa pag-ibig ng Diyos. Kaysa hilahin ka nila sa impyerno. Alam nyo, minsan mahirap magsalita, no? Magpatawad.
Pero alang-alang kay Jesus, paraanin mo na lang. Di ba? Wala na magagawa. Ano talaga yung tama doon? Tapos sabi pa nga dito sa Biblia, pagka natuto kang umibig o meron kang pagmamahal sa kapwa mo, kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo, katulad ng pagmamahal mo kay Jesus Christ, alam niyo ba na pag tinumbasan mo yon at sinunod mo, ikaw mismo, ako mismo, kayo dyan, nagkasala, tatakpan ng Diyos yung kasalanan natin. Kasi nga wala nga matuwid ni isa eh. Yun ang malungkot doon, yung iba self-righteous. Nakala mo, parang sila lang lagi ang tama. True. Ako nga, minsan ako na nga ang tama eh. Hindi ko na lang pinatulan eh. Sabi ng, kaya sumunod kayo sa tinig ni Lord. Sabi ng Lord sa akin, asawa mo, papuntay mo. May mga ganyan sitwasyon eh. Eh ako, pag nagalit ako, hindi pa nila ako nakita nagalit sa church eh. Hinayaan ko lang, di ba? Nakaraan ko na yun eh. Kaya sabi ko nga, Lord, hayaan mo na lang yung galit-galit, kahit matapang ka, hayaan mo na yun. Kaysa, oo nga, sabihin natin, ako na ang matapang. So, nyari lang. Ako na ang tama. Pinalala mo lang yung problema eh. Bigay mo kay Lord. Gayahin mo yung tupa. Mahinahon. Punong-puno ng karunungan. Kaya lahat ng tao, pag ikaw yung inano, walang magap. Tingnan nyo, sabi sa 1 Peter, sandali lang po kasi manual lang tong Bible ko eh. Wala naman. No? 1 Peter, di ba ho? Chapter 4, verse 8. Ito po ang sabi. Pakibasa nga, Pastora, yung Tagalog. Sister Del. Sister, pag hindi Pastora rin yun. 1 Peter 4.8. Unang kontra yan. Yan ang talagang lingkod lang tayo, hindi naman tayo boss. 4.8. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Oh, ang tanong ko, magkakaroon ba ng away kung nag-iibigan ng miyembro sa church? Tingnan mo yung church natin, wala gaanong alitan. Kasi, nangunguna yung Holy Spirit, yung faith na may pag-ibig. Oo, hindi mo matutumbas porket mahal mo isang tao, tatapatan mo. Minsan, hindi mo kaya tapatan yung nagawa ng ibang tao. Pero kung may pagmamahal ka sa kapwa mo, ba't mo susumbatan? Tama ba? Tama ba? Parang nanliligaw yan eh. Oh, sinagot ka. Yung sumagot sa'yo, tinumbasan niya yung pagmamahal mo sa kanya. Yung tao naman na nagmamahal sa'yo, tinumbasan din yung pagmamahal na binibigay mo. Hindi pwede ang pagmamahal one-way street. Human love, laging two-way street yan. Ang katumbas niyan, kailangan nakabatay sa pag-ibig o pagmamahal ng Diyos. Kagaya ng pagmamahal mo sa sarili, kagaya ng pagmamahal mo sa kapwa. Siyempre, kahit may mga mali yan, sablay, lahat naman tao, may sablay. Pero pag may magpagmamahal, papansinin mo ba yung sablay? Katulad ko, may mga anak ako. Oo, sumasablay sila. Pero hindi yun ang tinitingnan ko. Ang tinitingnan ko, dahil anak ko sila, mahal ko sila. Tama ba? Amen. Kailangan i-exercise natin yung pagmamahal. Hindi yung hatol ng hatol, ikaw makasalanan. Mababago naman yung kusa ng Lord, hindi naman tayo eh. Ang first lesson natin, ang pagmamahal, tinatakpan ang kasalanan. Tama ba? Amen. Sabi nga ni dito, paano mo makukumbinsi yung tao magbago kung yung sarili mo hindi mo mapakita ang pagmamahal? Mahirap baguhin ng isang tao pag hindi niya nakita sa iyo na meron kang pagmamahal. Yan ang problema natin mga Kristiyano. Alam mo na nga yung totoo, ang bilis mo pang humatol. They claim to be religious, but they are not faithful to God. They claim to be good, but they don't know how to love their neighbor. Hindi naman nakikita doon dahil marami ka na itulong love your neighbor na. Tapos sisiraan mo. O alam mo si Pastor Vic, weird daw. Diba? May mga ganun ako na enkwentro. Hindi yung nagkwento sa akin ang nagsasabi na weird ako.
May mga tao, kahit tulungan ka, pinapakitaan ka lang ng kayabangan, tapos hindi ka naman talaga nila mahal. Mas gusto ko na yung tumutulong kahit maliit, basta mahal ako. Kaysa yung tutulungan ka ng malaki, para kang, ang tawag doon din? Para kang sinuhol. May mga ganyan. Sinuhulan. Diba? Parang suhol. Diba? Na dinaan sa suhulan. Kaya marami, kahit sa Tagalog, mali-bali pa eh. Yan yung sabi ng James 5:20. Tingnan nyo. Sabi niya, let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death. Oh. And will cover a multitude of sin. Alam mo ba na pag tayo, ang role natin, iligtas ang tao sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Ituwid ang taong nagkakamali. Dahil mahal mo eh. Pero hindi mo pinilit. Halimbawa, napariwara, bumalik sa tamang landas. Alam mo ba, mayroong reward ang Lord sa'yo? Nagbago. O, yung kaluluwa, nadala mo, binalik mo kay Lord. Hindi mo, ginawa mo yung effort mo. Nagwagi. Hindi sa'yo galing yung power. Galing yan siyempre, of course, kay God. Di ba? Kaya nga sinabi, whoever brings back a sinner from his wandering. Maraming napapariwara, hindi alam eh. Akala pagiging religyoso, o kaya reliyon. Hindi. Faith in Christ Jesus. Madadala mo yung kanyang kaluluwa mula sa kamatayan. Dalawa na experience ko po. Dating drug addict, tinubos ko sa barangay. During the time hindi, bago pa si Duterte, sino ba yung presidente nun? Ma'am? Ha? Panahon pa ni Pino yun. Oh. Na ano ko yun, dati siya addict. Hinahabol daw siya ng mga demonyo. Kinas out ko yung demonyo, kinas out ko rin yung maling pag-iisip. Oh, ngayon, normal na, nagtatrabaho na para sa kanyang pamilya. Yung isa naman, addict din, may panawagan ng Diyos na discourage. I hope itong pangalawa medyo okay. Karanasan ko po yun, yung taong napariwara yung pala gagamitin ng Diyos. Lahat naman ng Kristiyanong totoo, napapariwara, nagkakamali, binabago ng Diyos. Kahit ako hindi ko mababago sarili ko kung hindi sa Lord. Yun ang kalooban niya eh. Pag alam mo na yung kalooban ng Lord, hindi na problema yan mga kapatid. Kaya ako sinare itong topic na to para ma-encourage kayo. Sa Biblia, hindi lamang po lumalabas sa bibig ng tao ang salita ng Diyos, kundi lumalabas ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen ho ba? Amen. So, God bless. I hope na bless kayo. Bless. Tayo manalangin. Yes, Father God. Pero bago tayo manalangin, kailangan natin lagyan ng konting music para ma-bless tayo lahat. Kasi hindi natin kayang gawin to, kundi ang Diyos. No? Tingnan mo, ayaw nyo naman tumutulong. Mawit tayo ng isang maikling kanta na alam ko kaya ng Diyos ibigay sa atin. Hindi na kami gumamit ng mic o yung malaking sound system. Yes, Father God. Thank you, Muna ka namin sa kanya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong hindi ng Diyos ang samo ko. Alam kong hindi ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya ay susunod, alam kong hindi ng Diyos ang samo ko. Mga kapatid, talaga ang Diyos may Yes, magagawa. Kahit ako walang magagawa. Maliban lang kung may instruction ang Diyos. Amen. Kasi sabi nga nila I can do all things through Christ who strengthen me. You can do anything with Christ who strengthens you. Amen. Kaya, importante, pag mahal mo si Kristo, minahal mo na rin ang Ama. Amen. Minahal mo na rin yung Holy Spirit. Amen. Wala namang ibang pangalan na pwede mong gamitin o pwede mong iharap sa Diyos maliban kay Kristo Jesus. Amen. Siya mismo. Amen. Bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Hindi natin kayang ibigin ng Diyos kung hindi niya muna inibig tayo. Christ loved us, no? Before we love God. Marami nagsasabi, hindi. Mga kapatid, kailangan meron tayong relasyon sa Diyos. Amen? Amen. Amen. So, hanggang dito na lang kami. Good afternoon ulit. Good evening. Bye. Ay, Pastor, wait lang. Oh. See you po tomorrow Oh. sa prayer meeting. Ano Alas oras? 5.